Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong gabi na to makikita mga lodi. Pero ang tindi ng mga news natin ngayon mga lodi, mayroong mga nag-aaway, nagtatalo-talo. Ano ba talaga nangyari? May good news, may war news. War news para sa XRP at sa Bitcoin. Grabe naman. Ba't kailangan mag-away, di ba mga idol? Mas maganda naman na kampihan na lang, huwag na tayo mag-away. Pero bago ang lahat, pakilike muna ng video natin mga lodi. At syempre sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin. Register kayo sa link natin. So yung trade natin nandun pa rin. Tignan nyo, nauubos na yung ating margin. 60, ilan ba yung margin ko? Nakalimutan ko na eh. 66 ba? 64. O ngayon, 57 na lang. Pero positive 12,000 yung ating trade dyan. Diba? Positive 12,000. So sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung ating BitGet, no? Napakadali lang po gamitin ng BitGet, mga idol, no? Kumbaga newbie friendly ang BitGet. So registered na kayo at syempre araw-araw tayo may update sa BitGet, mga lodi, no? So ang ating Bitcoin 105 mga lodi, medyo nag-uptrend lalo na yung Ethereum. 6%. Check natin yung Pi. Oy, medyo nakaka-recover na yung Pi Naka 1 hour kasi ito eh. Pero hindi, consolidation lang to, mga lodi. Sa akin, console lang to, mga lodi. Pwedeng mag-break, no? Pataas, pwede rin mag-break pababa, no? Ayan yung ating Pi. Pero dito tayo nakabantay eh. Mga lodi, hinihintay ko yung breakout dahil meron mga malulupit na news eh. 'Di ba? Hintay natin, pero meron na tayong 1 hour na kulay green. Ayan oh. Green candle. Kasi puro red eh, pababa tayo kanina eh. Kasi tignan nyo to Hindi, inano ko lang naman to. Kasi pag dito puro red, diba, isa lang yung green. And then nagkaroon tayo ng green, and then puro green na. So ito naman, puro red. Sana puro green na rin to, mga lodi, yung candle natin ng 1 hour. Ayan. So mag-update na tayo. Unahin na natin tong good news, syempre. No? The Genius Act is a new US law focused on regulation stablecoin digital token peg to fiat currencies like the dollar. It passed the Senate with 66 to 32 vote. Panalo na yan, mga lodi, no? Pero magkakaroon pa ng isa, yung parang final vote. Final voting nila. This is a win for supporters of the Genius bill. Cloture was invoked. The filibuster was broken and the bill now advances to official Senate debate and potentially a final vote, mga lodi. So dito nagbago pa nga yung vote, 60 to 31. Pero lamang na yan, mga idol. At for sure, baka pasado na to sa next na final vote nila, mga idol. May mga nagbago pa nga ng isip dyan eh. Nag-yes tapos nag-no. Pero yung iba naman, nag-no tapos nag-yes. Naguluhan eh. So hintayin natin kung ano yung magiging final vote nila. Pero so far, malaki yung probability na mapas na itong bill, no? Kumbaga na lang yan, final na vote na lang at lamang na mga idol, no? So goods na goods yan. So eto na, dito tayo magkakaroon ng malupit na, kasi nga napansin natin, mga lodi, ipapasa na yung yung Genius Act, mga idol, which is good news din yan sa XRP, 'di ba? Tapos yung CME, kumbaga maraming good news sa XRP. So dahil nga parang ang pakiramdam ng mga ko lang to nabasa ko lang din kanina, pakiramdam ng mga ating mga Bitcoin lovers maxis, baka mag-start na yung kumbaga yung hype, pinipigilan nila yung hype ng XRP. So ito si Pierre Rothschild, mga lodi, na merong 93k followers. Talagang kilalang supporters ng Bitcoin to. So marami siyang post ngayon.
Sa totoo lang, puro panira sa XRP. Which is, nagtataka naman ako bakit naman ganun, di ba? The biggest mistake I see XRP holders make is holding XRP. So dito rin, XRP is not an institutional grade asset. It is a fake token for gullible retail rubes. So maraming nagko-comment sa kanya dyan, maraming sumasang-ayon sa kanya. Tapos syempre yung mga XRP army, kinokontra din siya, may mga sinasabi sa kanya. Oh. Ayan, tapos dito, ganun din, no? Its main use case is dumping to fund Ripple. So ang parang sinasabi nila, pera to ng Ripple, pinagkakakitaan lang yung XRP. So marami rin kumontra sa kanila dyan. Dapat di na kayo nag-hold ng XRP, ganyan-ganyan, ganito-ganito. Ngayon, sinagot sila ni 24 Hours Crypto, mga Lodi. Ang lupit nga na sagot niya rito eh. Sabi niya rito, if you DCA $1,000 a month into XRP since the SEC sued Ripple in December 2020. Na, kung nag-DCA ka lang every month, 1,000. Simula nung kinasuhan yung ng Ripple yung ng SEC yung Ripple. Mangyayari niyan 53 months. 'Di ba? So 53k ang magiging kapital mo, 'di ba? Oh, so you have 53k, you would have 53k. So XRP, kung binili mo siya noon, kasi ang presyo lang noon is 0.5, di ba? 0.5, may 0.4 pa nga. Pero simula nung kinasuhan sila, mga nasa 0.5 yun. 0.5. So, kung susumahin mo yon simula nung 2020, nasa $216,000 na yung 53k na ininvest mo, which is 300% no, plus return of investment, all while under SEC attack. So habang kinakasuhan sila, nag-profit ka pa rin ng 300%, mga idol. Sa BTC, kung ganun yung ginawa mo, DCA ka ng 1,000 every month, ang mangyayari sa'yo, magkakaroon ka ng 1.29 BTC at 40,000. No? Yung iyong tawag dito, average, no? Now 137,000. 159% yung naging ROI mo diyan kung sa BTC mo ginawa. Kung sa Ethereum mo naman ginawa, 90% yung magiging ROI mo. So ang pinakamataas pa rin is XRP. Sabi nga niya dito, same timeline, same money, XRP smoke them all with no regulatory clarity. So wala pa yun kasi may kaso pa. Mga Lodi, hindi pa live yung mga partners, mga Lodi. Now imagine what happened after numbers what happened after. Halimbawa, naging live na yung mga partner ng XRP, 'di ba? Anong mangyayari sa XRP sa tingin nyo? Numbers don't lie. Sabi niya gano'n kasi sabi nga dito ni Pierre, ang pinakamalaki yun lang daw mali is nag-hold kayo ng XRP. So pinatunayan sa kanya ni 24 Hours Crypto na siya yung mali. 'Di ba? Isipin nyo nag 300% yung pwede mo maging ROI nung oras na yon nang wala pang ginagawa yung XRP nun, mga Lodi. Puro pa lang. Kumbaga may kaso pa sila. Paano ngayon wala na silang kaso, nakawala na sila, ang dami na nilang partnership. Imagine pag nag-live lahat yun. 'Di ba? Ginamit na lahat. Isipin nyo kung ano mangyayari sa XRP. Mga Lodi, no? Imagine, 'di ba? Numbers don't lie. Imagine all the XRP. 'Di ba? So, ganun, mga Lodi. Basag. Basag yung trip niya, mga idol, no? Tapos, ito yung mga mainit na news ngayon. Kaya siguro, nagpo-post ng ganun yung mga XRP Max, mga Bitcoin Maxi. Kasi, parang dumadami yung good news sa XRP, dumadami na naman yung bad news sa Bitcoin. Kasi ito, class action lawsuit filed against Michael Saylor Strategy. Naku po, patay tayo dyan. Sa Panginoon ng mga Bitcoin Maxi. Alleging misleading statement about its Bitcoin strategy. Patay tayo dyan. Michael Saylor. Di ba? So, syempre, marami mga Bitcoin Maxi na mga nasa taas pa rin, mga load. To the rescue yung mga yan. Kaya lang, syempre, andito na to, nabalita na yan. So, magkakaroon ng negative feedback yan sa mga investor, di ba? Lalo na ng investor ng strategy.
O, di ba? Tapos, eto pa, ang inevitable. Inevitable to mga lodi. Sabi dito ni Jim Cramer suggests buying Bitcoin as a hedge against excessive government borrowing. So, buy Bitcoin daw. Kilala nyo naman si Jim Cramer, mga lodi, si Imbers Cramer. Kung ano yung sabihin niya, baliktad yung nangyayari. 'Di ba? So, tingnan niyo yung mga comment. Prepare for dump. No. Oh. 'Di ba? Oh no, here we go again. It's over, guys. Kasi nga, lahat ng sinasabi niya, baliktad yung nangyayari. So, kapag sinabi niyang bullish siya sa ganitong bagay, baliktad yun, magiging babagsak yun. Pag sinabi niyang bearish siya dun sa ganitong bagay, tataas yun. Ilang beses na napatunayan sa mundo ng crypto yan. O ngayon, nagsalita siya ng ganito sa Bitcoin. Bilang tayo ng linggo kaya month kung ano mangyayari. Kasi minsan ganun pag binalikan yung sinabi niya, last month nagsalita si Jim Cramer na ganito, bumili ng Bitcoin. Simula nun bumagsak ang ganyan, no? Simula nun tumaas, pwede naman tumaas, di ba? Pwede rin namang tama na siya this time. Di ba, mga idol? Pero kasi alam niyo na yan, kilala niyo na yan, di ba? Pero wish ko sana tama siya this time, no? Sana tumaas pa. Ako, hindi ko wini-wish na bumagsak yung Bitcoin, mga lodi, kasi babagsak din yung mga ibang ibang altcoins 'Di ba? Kung gusto ko tumaas yung Bitcoin, tumaas din yung XRP, sabay silang tumaas. Hindi ko wini-wish 'yun, mga lodi, kasi once na bumagsak si Bitcoin, maraming coins yung mahahatak, no? Baka mahatak din si XRP. So, hindi ko wini-wish 'yun. Yung mga maxi lang talaga yung nag-wish ng ganun mga idol. Ito pa. Isa pa to, nagulat ako sa mukha ni ate, manang tuloy. Ni ate Oh. 'Di ba kasi nga hindi, kumbaga, masyado kasing mainit yung news kanina. Na alam niyo yung news kanina na kumbaga hindi nakipagkita. Parang hindi sinipot ba 'yon? Parang ganoon si Brad Garlinghouse, at hindi na nagpa-reschedule ng second meeting si Senator Cynthia Lummis kay Brad Garlinghouse, 'di ba? Which is parang bakit? Bakit naman, 'di ba? Isang malaking kumpanya yung Ripple na gustong makatulong sa Amerika, parang gano'n, di ba? So eto daw, kumbaga, yung mga, alam niyo naman, yung mga XRP Army, nagkano sila, in-expose siya. She is a true Bitcoin warrior and hold promoting her own bag. Kasi siguro nga daw, kaya ayaw niya rin na, kumbaga, syempre, baka ma-promote niya XRP, ang iniisip nila, si Senator Cynthia Lummis is holders ng BTC. Malaki yung in-hold niya na BTC. So, pag nagsasalita siya na ganito, ko si Bitcoin. Siyempre, lumalaki yung bag niya kapag nagpapam si Bitcoin. So, kumbaga, conflict of interest. Tama ba yun, boss? Conflict of interest yung nangyayari, mga lodi. Yan, na-expose na si ate. Si manang ako ng manang, Si ate, nako po, madam, huwag kang ganyan. Sabi nga dito, this is who Senator Lummis aligned with. So, ito daw yung mga parang mga kasama ni Senator Cynthia Lummis, mga katulong niya to, no, na kumbaga kalabanin yung XRP. Senator Cynthia Lummis is right to avoid shitcoiners. Exit is scamming the American people by dumping pre-mined XRP. Garbage on unsuspecting noobs. Ayan, si Max Kaiser. So, ayan daw yung mga, ito yun, si Sutoy, parang baliw daw to ito daw yan Parang daw to kausap mga lodi. Tapos bukod dyan, ito pa. This is what Senator Cynthia Lummis' son-in-law thinks about XRP. If she has the same view, you can understand why she may not want to meet Brad Garlinghouse. Imagine the effect on her inner circle and the criticism. Kasi parang ang nangyari, mga lodi, parang sila Senator Cynthia Lummis, yung mga son-in-law niya, kung makamag-anak nila, buong ang kanila or something na buong samahan nila, talagang focus sila na ipump ang Bitcoin. At hindi ipump ang XRP, o sabihin na natin mag-bad sa XRP, mag-bad beep sa XRP. So, kapag naipagkita siya kay Brad Garlinghouse, pupulaan siya ng mga kasama niya. Di ba? Kala ko ba usapan natin, hindi natin naanuhin yan, Brad. Mayari tayo dyan.
Yung bag natin, liliit. O, ayan, ito daw yung pamangkin ni, mamangkin ba yung son-in-law? Ay, hindi, ano pala, apo. Okay. Parang biyenan. O, manugang. Sabi dito, this whole ordeal surface something I had completely forgotten about. Yes, XRP Ripple is a centralized joke of a scam. Sabi ng manugang ni Cynthia Lumis. Security fraud is the list of the issues. No, I'm super proud that of what we accomplished. This is not one I would want to celebrate personally. A massive pre-mine with founders greedier than any central bank, and a company that has continually obfuscated obfuscated pala their connection to XRP to the point of outright lying. So talagang sila mga lodi, no? Pero nakakapagtaka lang, parang parang sobrang overreact nila kapag pagdating sa XRP, mga idol. Bakit kaya, no? Kasi eto, nabasa ko yung circle, oh. Paano pag sila nakabili ng circle, mga idol? GG talaga. Mga lodi, yung sinasabi ko sa inyo, lalong marami tayong makikita mga iiyak na Bitcoin Maxi. No, which is ayoko naman din ng ganun, mga lodi. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, sumasabay lang ako, pero gusto ko rin talaga ng Bitcoin. Gusto ko ng Bitcoin, gusto ko ng XRP. Pero natutuwa ako at na-entertain sa mga nangyayari pag nag-aaway yung dalawang mga community. Oh, di ba? Nagsisiraan sila, pero ako kasi hindi nyo na ako mapapad sa ganyan. Alam ko na yan eh. Di ba? Siyempre, natutuwa na lang ako kasi nakikita nyo yung mga nila yung mga bias nila, yung mga tawag doon, yung mga nila, hidden agenda nila pag nagsasalita sila ng mga ganun sa bawat isa. 'Di ba? So, etong mga to parang sobrang obvious nila na sobrang galit. Ba't kaya sobrang galit nyo? Hindi naman kayo ginaganyan, di ba? Tsaka ba't sa XRP lang kayo nagagalit? Kasi sabi nila si XRP daw is may chance talaga mag number 1, no? Ito pa, sabi dito, MicroStrategy being sued. So, ayun yung binalita natin kanina. Ayan, MicroStrategy. Diba? MicroStrategy being sued is just the beginning. The Bitcoin cartel is finally getting exposed. Nako, GG. While Senator Loomis pretends to regulate, she's protecting the biggest digital monopoly in history. XRP doesn't need their approval. It's already solving the Bitcoin never could, mga idol. At ang laki na nga ng partnership ng Ripple sa UAE, di ba? 40 something 100 billion na company, mga lodi. 'Di ba? Kinlose ng Ripple yung partnership doon. Oh, hindi, kumbaga para sa akin, dahil sa sobrang daming good news na nangyayari, parang natataranta na tong mga to, mga lodi. Mukhang ito na ba, mabagsak na ba tayo? Depende to. Kailangan natin silang lituhin. Ano sa tingin nyo, mga idol? Ito pa, isa pa to. Ito, medyo ako dito, sana maayos to agad, no? Kasi gusto ko yung Cardano eh. Cardano founder Charles Hoskinson is accused of rewriting the network ledger to manipulate token flows and seize control of $619 million worth of Cardano or ADA. Charles denies the claim, and the Cardano Foundation is preparing to launch an official audit report on the issue. So ako, may tiwala naman ako kay Charles, mga idol. Although, syempre, pag may mga ganitong usok, baka nga meron. Kaya lang, baka naman hindi siya yun. Baka naman sa mga galamay niya. Pero, si Charles Hoskinson kasi, pag nakikita ko itong interview niya lagi, emotional siya lagi. Kumbaga, sobrang mahal niya yung mahal niya yung Cardano mahal yung company niya. Kaya parang hindi ako naniniwala na parang sisirain niya yun basta-basta. No, pag ini-interview yan, talagang yan, emotional, tapos talagang nanggigigil nga yun pag pag may mga nagtatanong sa kanya ng mga mokulit di ba? Ganun siya ka-emotional o ka-devoted. Kaya hindi ako naniniwala na sisirain niya yung company niya dahil lang sa mga ganyan pera. Kaya niya yan mga idol, no? Ito pa, US government launches investigation. Ito na, puro investigation na tayo nangyayari Sa strategy, sa Cardano, sa Coinbase.
customer data theft. Pero ito naman mga Lodi, ito talaga yung mga reason kung bakit dapat meron kayong cold wallet. No, kasi sabi nga dito mga Lodi, saan ba yun? This is why self-custody matters. If it's not your keys, it's not your crypto. No, kaya dapat meron kayong cold wallet kasi doon talaga hindi nila kayang anuhin yun. Diba? Yung kunyari ako, may cold wallet ako dito. Pag hindi ko kinonect sa internet to, wala. Andito lang siya sa akin. Para siyang self-bank na parang nag-self-bank ako na yan, hawak ko yung asset ko dito. Di ba? Hindi nila magagalaw yun. Pwede mo kang sirain yun eh. Sirain mo, basta kabisado mo yung seed phrase mo. Tapon mo sa dagat. O, sabihin mo, wala akong pera. O, ganyan. O, wala naman akong asset eh. O, wala akong cold wallet. Wala ganyan. Pero nasa isip mo yung seed phrase mo. Anytime, pwede mong i-open yun. Di ba? Kumbaga, ikaw na yung bangko ng sarili mo. Ganun kalupit yung kapag meron kang cold wallet, mga Lodi. No, importante yun. So, pero kung sabi ko nga, pag mga nasa 5 digits yung asset nyo, pwede naman sa crypto exchange pa yun. Kasi syempre, magte-trade pa kayo, magsaswap pa kayo. Pero pag mga nasa 6 digit to 7 digit na yung asset nyo, mas maganda nilalagay nyo na siya sa cold wallet, mga idol. Kasi hindi nyo alam yun. Halimbawa, meron kayong SHIB, Doge, o kaya XRP na marami sa crypto exchange. Tapos biglang lumipad yung mga coins na yun. Yung kunyari, na meron lang kayong mga invest nyo is 99,000 lang. Biglang boom, lumipad lahat oh. Umabot na kayo ng bigla kayo naging milyonaryo. O matataranta kayo ngayon, saka nyo lang ilalagay sa cold wallet. 'Di ba? Kung ipigilan ng exchange, hindi naman siguro. No? Kaya mas maganda kung naisip nyo na lilipad na, lagay nyo lahat sa cold wallet. Kasi pag sa bull market, mga Lodi, bigla ang lumilipad dyan eh. Di ba? Thousandnaryo ka lang, bigla ka magiging milyonaryo pag gising mo. Di ba? So, kailangan meron kayong cold wallet. So, ito pa, the XRP Ledger is being tested like never before. Banks, governments, and fintechs are running live trails. Some winning, others failing. No? So ayan yan mga Lodi, no? Marami nang nagte-test. Ito na, magla-live na to eh. Mga idol eh. Kaya nga sabi nga ni 24 Hours Crypto, di ba? Isipin nyo, nag 300% yung ROI nyo nang wala pang ginagawa XRP. Paano pag naging live na lahat to? Ano mangyayari? Ano mangyayari mga idol? No? CBDC Ripple Quiet Power Move. Ripple CBDC platform in live in Hong Kong, Palau, Georgia, Bhutan, Montenegro, mga negro, Montenegro. Bay na patingin sa akin. Montenegro, Columbia Bank. So ayan mga Lodi, no. Ito naman sa cross-border payment. Kasi ito, CBDC platform. Cross-border payment, Tranglo, Saint-Me, sa Korea to eh. Molduro. So ayan, marami mga idol, no. So tinitest na sila. Once na okay na yan, magla-live na yan. Mga Lodi, no. I will reiterate that XRP did not build a 7-year triangle accumulation base to stop at $3 and some change. This is the one of the most obvious plays of the century. People will manage to F it up mga idol, no? So yung itsura kasi ng chart ng XRP mga Lodi is sobrang bullish, no? Kumbaga kumpara mo sa iba, ang haba ng consolidation niya, kumbaga pag mas mahaba kasi mas mataas, 'di ba? Pag mas mahaba mas mataas. 7 years of pressure doesn't build for $3 lang finish line. Ano 'yun? Ang tagal mong sinopress yung coin na yun sa Steam mo, hanggang $3 lang siya pag nakawala siya. No, man. Whether you zoom out on price or adoption, this play is bigger than most realize. Still, timing is wild, conviction is rare, and patience is underrated. Kailangan talaga ng patience mga Lodi. XRP isn't for the faint-hearted mga Lodi kasi biglang boom! Pag biglang pagising mo na lang, may inaalog ka na. Kunyari si boss, inaalog ako, pa! Tignan mo yung ano. Tapos pagtingin ko, what? Naisip ko yung mga meme eh. Ganun, no? Gulatan na lang daw mga lods lang. Ito na yung sa circle. Ripple has placed a stronger bid than Coinbase to take over Circle USDC.
and it looks like Ripple is likely to win the deal. Mga Lodi. Nako. Basta itong mga news na to, mga idol, makakadagdag talaga ng pump yan. Kaya lang, okay masyado mag-expect. Kasi usually, pag nag-expect ka, pag nangyari na, nadi-disappoint ka, di ba? Kasi, yung mga ganyang news, epekto lang yan once na ongoing na sila. Mga idol, no? Hindi mismo yung kunyari, nabili na nila, lilipad ba yun? Wala naman epekto sa coin eh. Ngayon, once na umandar na, nagamit na o nag-live na, dun mo na mararamdaman yun. Di ba? So, ayan ha. Pero meron pa rin mga kislot yan. Pag mga good news. May mga tibok-tibok na pump yan. No? XRP, a stable coin at a high price is in order to deliver a low transactional cost stablecoin build this week. So parang sinasabi dito, ito pakinggan na. Hindi ko pa ito napapakinggan mga idol eh. Kasi parang naramdaman ko na kung ano yung sasabihin niya dito. So pakinggan Sending money to people across country lines is surprisingly, crazily difficult. It just seems like this thing is so broken. Like someone needs to build a stablecoin, and the thing that needs to exist is basically needs to have a certain amount of scale in order si Mark Zuckerberg yan to become a standard. By 2030, it's expected to reach 300. Wait lang, ingay, may sounds tayo. Ano pa yun? Red Hot Chili Pepper pa yung sounds. Ano ba naman yan? Ba't di nyo nilagyan ng sounds eh? Ito na. 300 trillion. 100 trillion. We feel like XRP is the only digital asset really poised to solve a problem at scale. Puro ganun, no? At scale. A global payments problem. Improve it with more scalable blockchain technologies like Brad's company provides. Is basically needs to have a certain amount of scale in order to become a standard. You know, the world's got trillions and trillions of dollars tied up in liquidity just to get around how clunky the movement of value is around the world. We feel like XRP is the only digital asset really poised to solve a problem at scale. Only, no? No? Meta, Google, Apple, and Amazon will all burst into the crypto market, mga idol. Alam nyo na kung ano yung gagamitin nila. Di ba? Gravities naman. Sana, sabi nga ni Echo, know what you hold. Kasi pag alam mo yung hinohold mo, hindi ka kakabahan. No? Relax ka lang, naghihintay ka lang. Mga idol, ganun lang yun. I want to make one statement to all my soldiers. Ito na, the amount of money that you will see between now and 2026 from XRP should be illegal, mga lodi, dahil sobrang laki daw. You will be a mega crypto rich. Remember, I told you that Uncle Trump has a plan, and when it unfolds, your bank account will look like phone numbers. Oh. 12 digit ba yan, ha? 11 digit? 100 million, mga ganon? O billion. Elon Musk and David Sachs are there with Trump by design. No? Si Peter Thiel, ayan yung mga sa US government, Elon Musk, David Sachs, David Schwartz, kilala niyo si David Schwartz, mga idol. Ripple, Donald Trump. PayPal Mafia and Ripple were early partners in 2013. Sila yung magkakasama dati. Mga lodi, tas ngayon magkakasama na sila sa US government. Etong mga to, mga idol, magkakasama to noong 2013. Sila yung mga people, PayPal Mafia. Uncle Trump and Ripple were early partners in 2017. No? All three parties are building the new financial system. You take financial geniuses and mix them with computer geniuses. Mga idol. No? Lahat ng mga financial geniuses tapos mga computer genius pinagsama, ano na mangyayari? Reset na, ulit na. Mali kayo. Ito, baguhin namin yan dahil kami ang napili. Stay tuned for Uncle Trump's plan. History will be made. Start house shopping. Ayan. Ayan, mga lodi, grabe, no? Parang pag pinapakinggan natin sila, parang nakaka-hype, no? Kaya kailangan meron tayong marami XRP. Kailangan marami tayong XRP. Sobrang hype natin. Kailangan tayong XRP. Ayan, ha? So, on January 6, 2018, the day XRP hit its all-time high, Trump tweeted, was a very stable genius. What?
Oh. Tonight, the Genius Act move forward, laying the groundwork for regulating stablecoins. Grabe yung mga kala mo, mga coincidence lang, no? Ako naniniwala talaga ako na naka-script to, may blueprint to yung mga gagawin nila. Napanood niyo yung Now You See Me, 'di ba? Yung tunon, 'di ba, may blueprint na binigay sa kanila, o ganito yung mga mangyayari. Para pagdating sa dulo, ayan na yan, mga lodi, no? What are the chances? And by the way, the day he tweeted that, ng January 6, 2018, is also the golden ratio. The perfect tone setter for the golden age, mga lodi. Grabe, yun yung tweet niya na yun, mga lodi. January 16, 2018. Tapos, January 16, 2018, yun na tumama yung all-time high ng XRP dati. Diba? Saka siya nag-tweet ng Stable Genius. Tapos, ngayon, nagkaroon ng Genius Act. Tapos, dito, may mga genius na magkakasama. Computer genius, tsaka mga financial genius. Hindi ako kasama dyan. Siguro ako genius. Grabe na yung mga nangyayari, mga lodi. Kaya galit na galit si Manang eh. Hindi sila kasali sa plano. Ano ba naman yan? Ito na. Tapos ito naman, mga idol. Ito na-news ko to noon nung nag-Axie tayo, Axie News, mga NFT news, Gala, tawag dito, Illuvium. Etong Nyan Heroes, mga idol, is AAA games. No, ibig sabihin maganda yung mga graphics niyan, mga idol, no? Maganda yung mga graphics niya. Kumbaga, pag nilaro mo siya, hindi siya yung mga sutoy-sutoy lang na graphics, maganda. So, tingnan natin Pakita ko sa inyo yung graphics ng gameplay ng Nyan Heroes. Saan natin titignan? Dito na lang, tanggalin na natin itong isang news kasi tapos na to. So, itong Nyan Heroes. Tingnan natin. Ayan yan, AAA games yan. Parang Valorant. 'Di ba? Para siyang Valorant, para siyang Fortnite. Ayan, Nyan Heroes. Ang ganda rin ng mga karakter diyan. May mga robot at mga something. 'Di ba? Maganda 'yan, Ayan, Ghost, 'di ba? Ang gaganda ng mga karakter. Kaya lang nakakalungkot dahil nag-shutdown na sila, no? Nyan Hero shutdown, funding dries up. So wala na silang fund. Alam nyo, isa sa mga sikreto niyan, mga lodi, kaya nagkakaroon sila. Kasi yung mga AAA games, mga idol, hindi murang gawin yan, mga lodi. Lalo na yung mga Star Atlas, Illuvium, hindi yan mura. So ang ginagawa ng mga developers pagka ganyan, mga lodi, tawag dito, early sale. Nag-early sale sila ng mga, kunyari, already sa Nyan Heroes. Magkakaroon ng event yan na pwede kang bumili ng ganitong item, ng ganitong armor, ng ganitong karakter, pero hindi mo pa malalaro yung game. Kumbaga, advance kang bibili. So, ang mangyayari, yung advance na binili mo, yung pera na yun, ayun yung gagamitin nila para ituloy yung game. No? Kaya nagkakaroon ng mga, kumbaga, pag nabili mo na yun, tapos na-develop na yung game, kayo, yung makikinabang kasi una kayong bumili, yung mga item na nabili nyo, ayun yung mga mahal na. Kaya na-encourage na bumili yung mga ibang player ng mga pre-sale kasi nga, magiging profitable yun pag lumabas na yung game. So, kailangan advance ka makabili. So, ganun yung ginagawa ng mga ibang developers. Kaya lang, eto siguro wala na, hindi sila nagkaroon ng budget, kaya nalaglag na sila, nag-shutdown na sila. Tapos, ito yung nakita natin kanina, yan. So, marami na palang mga nawala, no, na nag-shutdown na game, no, tulad ng Sharpnel, Blast Royale, yan, sunod na daw yung Illuvium. Alam niyo, Illuvium, ang ganda ng graphics ng Illuvium talaga eh. Meron akong Illuvium kaya lang, hindi pa naman sila nag-shutdown, boss. Ano pa lang, parang sinasabi sila na yung susunod. Next in line na sila na mawawala. Pero sana wag, kasi Illuvium, Star Atlas, ayun yung mga magagandang games na sana lumabas talaga ng solid. Illuvium kasi, although pwede mo nang laruin, kulang pa, hindi pa siya buo eh. Hindi pa yung mismo talaga na buo na game na pwede mo nang ipagyabang. No? O kumbaga, marami pang kulang dun. So sana makompleto nila yan at sana wag naman yung Illuvium, sana wag din yung Star Atlas.
No? At sana, ba't wala yung mga gala games, mga gala dito na games? Mukhang malindi rin talaga yung gala, hindi nagpapatalo So, ayun mga idol, no? Ayun yung ating malulupit na news ngayong gabi. Gravities naman yung news natin. No? Maraming nag-aaway, maraming mukhang nakaka-hype, nakakalungkot. No? Ano sa tingin nyo? Mag-comment kayo mga lodi sa inyong mga thoughts. No, syempre, magbabasa tayo ng comment, promise ko 'yan eh. Babasa tayo. Yung comment kanina, mga nanood kanina. Mga lodi, no? O, ayan, si Brack. Pasa ko dyan sa XRP, BTC all-in. O, ayan, no? Meron tayong Bitcoin lovers dito. Goods naman yan, idol, no? Wala kang talo sa Bitcoin. Nasa iyo naman yan, eh. Ayan, si Lisa Yunson, shoutout sa iyo, idol. XRP kasi marami pang pending na kaso. Marami? Ano-ano? Saan mo narinig yung marami? Ha? Kaya di pa tumataas yung price niya. Pag natapos lahat niya ang kaso nila, lilipad din yan. O, sige. Dilipad talaga yan mga lodi. No? Pero yung marami, baka naman, ano ba yun? Alam ko, unti lang eh. Isa na nga lang eh. Tito J, ayan, umihina ba yung mic ko, idol? Mukhang hindi naman. Oh, mo, lalakasan ko na lang yung boses ko. Shoutout sa iyo, Ronin Padilla. Skylab, ayan, XDC na lang pinaka mababa ang price sa mga ISO compliance token. Yes, no? Pero goods na goods din 'yan. Si Bernard Toriaga. Lahat ng balita sa XRP, lahat kasinungalingan. Naku, mukhang alam niyo idol yung katotohanan Kasi hindi pa sila nakakabawi sa pag-up nila noong 2024. Pag-up nila 2024 last year. Kaya puro kasinungalingan ang lahat ng sinasabi nila. Kasinungalingan. Shame. Alam niyo ba 'yan sa Game of Thrones? Sinungalingan ba, idol? Sige, ako sa tali, ako wala akong alam diyan, binabasa ko lang yung mga news hindi ko inimbento yung mga 'yan. Nakita niyo naman, no? Gusto ko content mo, idol. Pwede po ba pa-update rin ng Solana bago lang po kasi ako hindi ko po alam if saan kukuha ng legit source. Kaya po sa inyo lang ako nakakuha, idol. Solana goods naman yung Solana, idol eh. No? Isa yan sa mga matitibay na coins na kumbaga low risk. No? Kasi may mga yan eh. Ang pinaka low risk talaga, syempre Bitcoin. 'Di ba? Low risk sa ngayon kasi parang low risk, low reward na sila. Si Bitcoin, si Solana, low risk, hindi ko alam, medium reward siguro. Ethereum, ganun din. No? Pag sinabing high risk, high reward, ayun na yung mga meme coins, yung mga nasa top, 200 na, yung mga, basta, yung mga alam nyo na yun. Low risk, high reward na, sila na yun. Yung mga may chance na tumaas, pero may chance din na mag-zero. Di ba? Pero yung Solana, isa siya sa mga low risk and may reward din naman yan, mga idol. No? Salamat dahil nagustuhan mo ang aking content, ambushing. si Ayla Bule, shoutout. Si Jerry Benaventura, shoutout dyan, syempre. At si Degs Renz Channels. Ayan. Si Ronin, patapos na ang gera at Russia at Ukraine. Patapos na ang gera ng Russia at Ukraine. Palapit na ang bull run ng 2025. Salamat sa Everyday News, Kuya Jay. Si Ronin, no? Pero nagkaroon tayo ng gera ngayon eh. Sa XRP Army tsaka sa Bitcoin Maxi. Pag nabili ng Ripple ang USDC, nako tapos ang Dota 5. Bakit? Ginagamit ba sa Dota 5 yon, mga lodi? Hindi kasi ako naglalaro ng Dota 5 eh. Ang nilaro ko lang na Dota yung luma eh. Doon lagi talaga ako doon, mga lodi. Doon yung naranasan ko na madaling araw ka na uuwi. Nung nag-Dota to na, nung di ba na yung Dota, hindi na ako naglaro nun. Naging seryoso na ako sa buhay nun eh. Si ano yan, Bibo. Si Pitik Tawa. Siyempre, sila ang may malaking hawak ng XRP, kaya kontrolado nila yung price. Di gaya ng BTC. O yan, may mga idol tayo dito. Pwede yan. Kasi ng inyong opinion. No? Nirespeto natin ang opinion ng lahat, mga loads. No? Ninoy Taduran.
Ayan, na-miss mo ba ako? Phil Habis, aga po ng update nyo, Lord. Shoutout po. Ayan, salamat sa'yo. I'm sure pro crypto ilalagay ni Trump pag natanggal niya si Powell, boss. Sana nga, no? Tapos kumuha siya sa sa Ripple, no? Hinuha niya si Brad o kaya si David Schwartz. Iiyak na naman. Ang daming iiyak nun. Mga lodi, no? Ayan, si Kenzo. Ayan na. Alam nyo ba yung Coins PH? Naka PHPX yun, Remember, pamunta si David dito sa Pilipinas. Oo nga eh. Kaya lang, sa mga nagko-comment sa akin dito, mahal daw ng gas fee sa Coins PH eh. Totoo ba yun, mga idol? Si Aldrin. Kala ko tataas na. Kala ko rin 4 years ago. Nagmamadali ka ba, idol? Sabi nga, di ba, patience is underrated eh. Kailangan may patience ka para mga lodi, magiging talent yun eh. Para sa akin, pag may patience ka, isa kang makapangyarihang tao. Ayaw ni Trump ang warlords. Ang gusto lang niya is business. Tama ka dyan, Michael Estrada. Ayan, si Aldrin Matalog, shoutout sa'yo. Si Queen Shangsheng, ayan, alam ko followers ko to sa Facebook ko eh. Shoutout sa'yo. Inspire, may pending pa case yata si Ripple, kaya di pa makalipad. Yes po, no? Meron pa. Nila. Binalita ko nakaraan yun ah. Kumbaga, i-re-appeal nila yun at na sila, number 985. Ang lupit nun, mga lodi. Nasa riddle din yun. Kasi 589 eh. 985 oh. Coincidence ba yun, mga idol? Ang dami naman coincidence sa XRP. Okay na, boss. Napindot na agad. Yun. Sa mga hindi, alam nyo mga lodi, yung sa analytics ko, halos 50% yung hindi nakasubscribe sa akin. Alam ko naman na lagi nyo akong pinapanood. Siguro kaya hindi kayo nakasubscribe kasi wala kayong account sa YouTube. Di ba may mga ganun? Yung mayroon lang silang YouTube, pero hindi. Pero wala silang account. Yung kumbaga wala silang, hindi. Pwede ba yun? Hindi. Ibig sabihin, hindi sila gumawa ng account nila. Anytime naman pwede ka mag-open ng YouTube kahit wala kang account, di ba? So, ganun yung nangyayari. Kumbaga, nanonood lang sila, wala silang account. Maggawa na kayo ng account nyo. Mga idol, saglit lang yun. Para lang kayong wala pa 1 minuto yun eh. Di ba? Para na-update kayo lagi sa akin, magkakaroon ng notification sa inyong mga cellphone. Ayan. At sa mga may account naman na hindi nag-subscribe, tanong ko sa inyo, bakit naman hindi kayo nag-subscribe? Galit ba kayo sa akin? Ha? Mag-subscribe na kayo. Ayan na. Si Victoria Lerum, Idol Present XDC Hidden Gem Undervalue. Yes, no? Isa yung XDC, malupit din yan. Boss Jeb, yung on-chain sunog 5S USDT ko sa Easy Token by Solana. Scam ba mga coins? Hindi naman scam yun mga lodi. Yung sa maganda kang gamitin yung on-chain kasi mga advanced token yung nandyan. Kaya lang syempre, risky yan. Kumbaga, pwede kang manalo dyan. Pwede kang manalo ng 1,000 dyan agad eh. Pwede ka rin matalo ng 1,000 din agad. Di ba? Ganun lang yun, idol, no? Hindi scam yung mga to. Depende siguro, pero sa tingin ko hindi naman scam yung mga token dyan. Kumbaga hindi ko naman i-hold eh, di ba? O magti-trade ka dyan, dapat laruin mo, alam mo yung nangyayari. Kasi magiging volatile talaga yan. Malay mo, kung nakaspot ka lang naman dyan o something, baka bumalik din yan. Ganun, no? Volatile talaga yung mga meme coins, mga lodi. Meme ba yan? Hindi naman meme. Hindi pala meme. Hindi ako nagano dyan sa sa on-chain eh. Pero minsan sinisilip ko yan sa cellphone ko. Goods na goods din yan eh. Nagtaray lang ako dyan, mga 3 beses pa lang ata. GG atay mo idol, like kang may hangover. Wala na nga, minsan na nga lang eh. Si Robal. Adolf, Ansero, ayan. Ayun na, binalita ko na. Hindi ka nakikinig ha. Ang aga boss Jeblo ayan, pa-shoutout. Mex family, shoutout sa Mex family, sabi ni Zane of Mex. So, ayan ha. Shoutout sa inyo, Mex family. Kapag nangyari yan sa USDT, babagsak ang market. Hindi naman ganon kadali. Maglilipat ng USDT to another stable coin.
Nakadepende kung gaano kalaki ang makukuhang market share ng RLUSD. Nauna naman ang USDC sa kanila. Hindi yan kaya balak nila bilhin yan kasi ang stablecoin is Ripple. Kaya sasaluhin nila ang price ng USDT at USDC. Hindi natin alam mga lodi. No, pwede kasing tama kayo, pwedeng hindi rin pala, iba pala yung plano nila, di ba? So mas maganda, hintayin na lang natin. Si Clabby, shoutout sa'yo. Nice, good news yan. Matitigil na yung conflict sa pagitan ng Russia at Ukraine. Siyempre, good na good yun. Ipapalit si Kuya Jeblo sa chairman ng PED. Ang gagawin ko dun. Puro good news ako dun. At ng rate lagi. List ng gustong ipasaba yan, idol. Oh yes, yung iba dun. Mga idol, no? Juanito, Domingo. Shoutout sa lahat ng Toshi Army dyan, idol. Oh. May mga Toshi Army ba dito? Shoutout daw sa inyo. Nagbidding war na Ripple at Coinbase, boss. Who will win kaya? Tingin ko Ripple, problem kay Coinbase security. Hack lang sa kanila. Oo nga eh. Ayun nga yung kaninang news natin, di ba? Wala, natanggal ko ata. Basta, di ba, yung kanina. Idol, tagal ka namin hinintay. Grabe naman kayo. Nag-iwan na nga ako ng balita. Alas isang araw lang wala akong news mga lodi. Gusto ko lang mag-happy-happy. Pagod na nga ang katawan lupa ako. Gusto ko na matulog. Dami kong drive. Ang dami kong drive, mga idol. Sakit ng pa ako nun kasi syempre first time ko mag-drive tapos 7 hours pa, taragis yan. Ang sakit ng sa likod ng tuhod ko. Oh, ganun. Mas ang dami, sa mga sumunod na araw, drive uli. Kaya, yun. So, na matulog ngayon. Pero, syempre, hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Kaya lagi tayo may news pa rin, di ba? Habang nakahiga ako, naghahanap ako ng news. Habang natutulog na ako sa panaginip ko, naghahanap pa rin ako ng news para sa inyo. Kaya dapat mag-like at subscribe kayo, mga idol. Oh. Si Mike Galando, shoutout sa'yo. At si Glorina Nepomuceno. Ayan. Si Marlon Naing, shoutout din sa'yo. Si Glorina ulit. At si Jonathan Bordado. Oh, ayan. Lodi, shoutout sa'yo. So, ayun ang news natin ngayong gabi. Bukas uli. Kita-kits tayo. Maaga na naman ako mag-update bukas. Kaya pagising nyo, alam nyo na gagawin nyo. Hanapin nyo agad ako. Kita-kits tayo. Maraming salamat. Sana enjoy nyo yung video natin. Huwag nyo kalimutang i-like ang video. At syempre, sa mga wala pang crypto exchange, andyan ang BitGet natin. Kita-kits tayo bukas. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clabby's TV and subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me and check out my videos, it's linked in the description. And now subscribe to Jablo and more.